magpasalamat sa ating Panginoon. Tayo na kumanta, sumayaw sa saliw ng tugtugan, kay inang pagmasdan ang nagkakaisa at sama-sama magkakapatid. Tayo na sumamba, kumanta. Tayo na sumamba, sumayaw kay Jesus. Kayo na at sumamba, magpasalamat sa ating Panginoon. Tayo na kumanta, sumayaw sa saliw ng tugtugan, kay inang pagmasdan ang nagkakaisa at sama-sama magkakapatid. Ibigay kay Jesus ang iyong problema. Magdasal, maghintay, magtiwala. Sa oras ng pangangailangan, si Jesus ang katugunan. Si Jesus ang ating Panginoon, kailanman di Kanya iiwan. Si Jesus ang ating Panginoon, kasama sa lahat ng oras. Papuri at pasasalamat tanging sa'yo, alay. Tanging sa'yo, alay. Si Jesus ang ating Panginoon, kailanman di Kanya iiwan. Si Jesus ang ating Panginoon, kasama sa lahat ng oras. Si Jesus ang ating Panginoon, kailanman di Kanya iiwan. Si Jesus ang ating Panginoon, kasama sa lahat ng oras. Papuri at pasasalamat tanging sa'yo, alay. Tanging sa'yo, alay. Pinagpalang buhay ang kaloob ng Diyos sa lahat ng tao. May takot sa Kanya. Pinagpalang buhay ang kaloob ng Diyos sa lahat ng tao. Nagtitiwala. Praise the Lord. Hallelujah. Glory to God. Amen. A happy New Year to all of us. First Bible study for the year 2026. Ayan. Thank you, Lord. At ang Panginoon ay patuloy tayong pinagkakalooban ng ganitong pagkakataon na laging makarinig ng kanyang magandang balita. Hindi lang magandang balita, mabuting balita. So that's why, sabi nga, let us not give up the habit of meeting together as some are doing. But instead, let us encourage one another since we see that the day of the Lord is coming nearer. So before anything else, tayo muna po yung magsama-samang manalangin at humingi ng gabay at patnubay sa ating Panginoon. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Purihin ka o kataas-taasang Diyos ang masalangit. Purihin ka sa iyong kadakilaan sa amin, sa iyong katapatan, sapagkat kami palagi among binibigyan ng pagkakataon na makarinig ng iyong magandang balita. Kaya sa oras nito, Panginoon, narito po kami, iniaalay namin sa iyo ang aming mga sarili, Lord. We're offering to you ourselves as a living sacrifice, Father God, dedicated to your service, Father God. At sa gabing ito, Panginoon, ang inyong gabay at patnubay ay sumaamin sapagkat inaamin namin ang aming kawalan, wala po kaming magagawa kung wala kayo. So through the empowerment of your Holy Spirit, you will give us the understanding that we need, Father God. And also we lift up to you
We ask for thy double portion of your anointing to be upon the music ministry, the song leaders, Panginoon, at higit sa lahat, sa kapatid namin gagamitin mo sa gabing ito sa pagpapahayag ng iyong mga banal na salita, Panginoon. Thank you, Father God. May your name be glorified tonight. And we bring you back the highest praise, glory, and honor. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Okay. Purihin ang Diyos. And of course, hindi natin makakalimutan ang mga kapatid nating patuloy na nagse-celebrate ng kanilang special day. Yan. January 7, 2026. Uy! Ayan. Sa pangunguna ng anak ng aking ninong na pogi, Ninong Fred, si Sister Bing Francisco Magpayo. Okay, happy birthday, sis! Ayan. Sister Grace Sablay, and Michael Edwards, his Brother Beans, happy birthday! Okay. And of course, happy anniversary sa ating kapatid, Minister Dodi and Sister Venus Balanggit. Yan. And Brother June and Sister Rita Manggao. Happy anniversary. So, enjoy your day, mga kapatid. Brother Bong, pasok! Anniversary, happy anniversary, happy anniversary. Happy anniversary. May the good Lord bless you, may the Lord's light shine upon you. Happy anniversary to you. Happy birthday to you. Yes, happy birthday and happy anniversary, mga kapatid. Okay, mga kapatid, let's prepare ourselves. Tawagin na natin ang ating mga kasama sa bahay para sama-sama tayong tumalon, lumundag, talon, lundag, pareho yata yun. Sumayaw, itaas ang kamay, pumalakpak. Hallelujah. At magpuri sa ating dakilang Diyos Ama sa langit. So let us welcome our praise and worship team. Hallelujah, hallelujah. Salamat sa Panginoon sa pagbibigay naman sa atin ng pagkakataon upang tayo ay makapagpuri at sumamba sa ating Panginoon. Hallelujah. Hello po mga kapatid, welcome po sa ating live stream at ihanda na po natin ang ating sarili upang umawit at magpuri sa Panginoon. Amen. Hallelujah. I will praise the Lord all my life. I will sing praise to the Lord for as long as I live. Hallelujah. Palakpakan po natin ang Panginoon. Praise God. Hallelujah. Thank you. Hallelujah. Glory Hallelujah. to you, Lord. Okay, mga kapatid, kung kayo po hanggang ngayon ay nakaupo pa, sumabay na po kayo, tumayo kayo, at sumabay kayo ng pag-awit sa ating Panginoon. Hallelujah. Amen. Di ko na malilimutan. Di ko na malilimutan pag-ibig mo sa aking pinadama. Buhay ko iyong binago, wala na akong mahilig pa. Buhay ko'y alay sa'yo, Jesus, gamitin mo. Ikaw lang ang paglilingkuran sa buong buhay ko. Kaya't Kristo, ako'y gamitin mo. Si Yahweh papurihan. Si Yahweh ay papurihan, buong pusong paglilingkuran. Buhay ko'y iyong inayos, sa kasalanay tinubos. Buhay ko'y alay sa'yo,
gamitin mo. Saan pa? Di ko na malilimutan. Di ko na malilimutan pag-ibig mo sa aking binadama. Buhay ko iyong binago, wala na akong mahilig pa. Buhay ko ay alay sa'yo, Jesus, gamitin mo. Ikaw lang ang paglilingkuran sa buong buhay ko. Kaya't Kristo, ako'y gamitin mo. Si Yahweh papurihan. Si Yahweh ay papurihan, buong pusong paglilingkuran. Buhay ko iyong inayos, sa kasalanay tinubos. Buhay ko'y alay sa'yo, Jesus, gamitin mo. Ikaw lang ang paglilingkuran sa buong buhay ko. Kaya Kristo, ako'y gamitin mo. Saan pa pupunta? Sa'yo lang liligaya. O Jesus, pupurihin kita. Dahil sa'yo, makulay ang buhay ko. Saan pa pupunta? Saan pa pupunta? Sa'yo lang liligaya. O Jesus, pupurihin kita. Dahil sa'yo, makulay ang buhay ko. Halina't purihin, Luwalhatiin ang ating Panginoon. Puso ko'y nagpupuri, nagluluwalhati sa'yo. Pagdating ng umaga, pag-ibig mo'y aking nadarama. Pagsapit ng tanghali at gabi, patuloy ang grasya. Ikaw, Jesus, ang dahilan nitong ngiti sa aking mga labi. Buhay ko'y pinupuno mo ng pagpapala. halina't Purihin, luwalhatiin ang ating Panginoon. Puso ko'y nagpupuri, nagluluwalhati sa'yo. Pagdating ng umaga, pag-ibig mo'y aking nadarama. Pagsapit ng tanghali at gabi, patuloy ang grasya. Ikaw, Jesus, ang dahilan nitong ngiti sa aking mga labi. Buhay ko'y pinupuno mo ng pagpapala. Kahit kailan, di mo ako pinabayaan. Kahit saan, lagi akong sinasamahan. Kaya't buhay ko'y sa'yo lang inilaan. Kaya't buhay ko'y sa'yo lang inilaan. Kaya't buhay ko'y sa'yo lang inilaan. Hallelujah. Thank Praise you, you, Lord Jesus. Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Patuloy po tayong sumamba sa ating Panginoon. At tandaan natin, hindi nagbabago ang pag-ibig ng Diyos sa ating lahat. Hallelujah. Panginoon, kay buti mo sa lahat ng panahon. Bawat saglit, bawat hibig, ako'y tinutugon. Wala nang iba pang mas mahalaga kundi ang sa'yo'y
umasa, pagkat ang iyong salita ay tunay at wagas. O Panginoon, O Panginoon, kay buti mo sa lahat ng panahon. Bawat saglit, bawat hibig, ako'y tinutugon. Wala nang iba pang mas mahalaga, kundi ang sa'yo'y umasa. Pagkat ang iyong salita ay tunay at wagas. O Jesus, kay buti mo, papuri ay para sa'yo. Hindi na kaya pang mabago ang nadarama ko. O Jesus, kay buti mo, papuri ay para sa'yo. Hindi na kaya pang mabago ang nadarama ko. Pupurihin kita ng buong puso ko, ng buong lakas at kaluluwa ko. Itataas sa banal na ngalan mo, ngayon at magpakailan pa man. Ihahayag ko kabutihan mo, Jesus. Ihahayag ko ang pag-ibig mo, Jesus. Kailanman di ka nagkulang, kailanman di ka nagkulang, kailanman di mo pinabayaan. O kay buti mo, Jesus, dakilain ka, pupurihin kita. Kailanman di ka nagkulang, kailanman di ka nagkulang, kailanman di mo pinabayaan. O kay buti mo, Jesus, dakilain ka, pupurihin kita. Minsan pa, sabihin natin sa Panginoon, kailanman di ka nagkulang, kailanman di mo pinabayaan.
kay buti mo, Jesus. Dakilain ka, pupurihin kita, aking Panginoon. Pupurihin kita, aking Panginoon. Hallelujah. Thank you, my Jesus. We praise you, my Lord. Praise you, We Lord worship Jesus. you. Hallelujah. Oh, Glory to you, hallelujah. Lord. Praise Thank you, praise you, my Jesus. Hallelujah. 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 Glory, glory, hallelujah. Purihin ka, dakilang Diyos, Ama sa langit. Thank you, Father God, sa praise and worship team. Glory to God. All praises and glory to Him. Thank you sa banda. Thank you, Lord. And now, let's prepare ourselves para sa ating pag-aaral sa gabing ito. And last year, we finished our series on the book of the Galatians. And so tonight, let us welcome Minister Ernie Akayan as he introduce our next series for our Bible study. So let us welcome my co-minister, co-patriarch, Minister Ernie Akayan. Magandang gabi po sa ating lahat at welcome to our weekly Bible study. At katatapos lang po natin ng Galatians, no po? At susunod nating aklat na pag-aaralan ngayon ay ang tinatawag na Ephesians. So tayo manalangin muna po. Muli maraming salamat po, Ama, sa pribileyo at oportunidad na maihayag ang iyong habag, ang iyong kagandahang loob. Kasama na po dito ang iyong layunin tungo sa ikayayaman at ikauunlad ng iglesia o ang katawan, ang inyong katawan. So salamat po muli sa gabing ito. Kayo po ang muna sa pag-aaral na ito. Sa pangalan ni Jesus, Amen and Amen. So ang pag-aaral, hindi ho ito pag-aaral as in masinsinan, kundi ito po yung introduction. Ayan. Upang maunawaan natin ano ba ang ating pagtutuunan pagdating sa tinatawag na pag-aaral sa aklat na ito, no? Sulat sa mga taga-Epeso. So simulan na po natin at tignan natin, sana'y meron kayong papel dyan at ballpen at para pag ito'y pinag-aralan at diniscuss na ay medyo meron na kayong tinatawag na summary o meron kayong tinatawag na guide kung saan papunta yung pag-aaral na ito. So ito nga pong iglesia na ito ay itinatag ni Paul nung AD 52, dun sa malapit nang matapos yung kanyang second missionary journey. No? Tapos, pagkatapos ng isang taon, nagkaroon siya ng third journey niya, nag-stay siya sa Epeso ng 3 taon. No? Makita natin yan sa Acts 19, 1-20. Pagkatapos iniwanan niya si Timoteo at hinayaan niyang si Timoteo ang humawak ng tinatawag na responsibilidad na kanyang dating hawak. Makita natin ito sa 1 Timothy 1:3, no? At the end of his third journey, tinawag niya yung mga elders ng Ephesian Church, no? Upang magkita-kita sila sa isang isla na malapit din doon. Ang pangalan nga ng isla ay Miletus. Ito'y sa Gawa 20:17-38. Kasi iniisip niya baka hindi na sila magkikita, kumbaga, kaya nagkaiyakan nga doon, no? Para bang kasing ang iniisip ni Pablo, hindi na sila magkikita uli, no? Ngayon, talon tayo, no? Siya ay nasa kulungan na sa Roma, binisita siya ng mga iba't ibang mensahero ng iba't ibang iglesia na siya ang nagtatag. Kasama dito ay si Tychicus, no? Although ang spelling niya is Tychicus, ang tamang pronunciation po ay Tychicus, na taga-Epeso, kung saan dito ipinagkatiwala ni Pablo
yung sulat na nasa na pag-uusapan nga natin. Ngayon, itong sulat na ito sa mga taga-Epeso ay isang sulat na paghihikayat kung saan binigyan ng diin ni Pablo yung tinatawag na nature and appearance of the church. So, detalye ito. Pinakita niya, ano ba ang kasarinlan talaga? Ano ba itong katawan ni Kristo? At ano ba dapat ang maging itsura nito? Kumbaga, in terms of itsura, paano ba ito dapat mahayag sa mga tao, lalo sa mga hindi mananampalataya. At naroon din ang paghabon sa mga mananampalataya na sila ay mamuhay tulad ng isang katawan ni Kristo na kapakipakinabang sa ating Panginoon. No? Ngayon, meron ditong kaiba sa sulat niya sa mga taga-Epeso kasi walang greetings. Diba? Dati, binabati ko si ganito. Ito, walang greetings ito. So dito, sabi nga ng mga scholar, maaaring itong particular na sulat na ito ay hindi lamang para babasahin sa Epeso, kundi kumbaga ito'y magiging circulation, no? Pagkatas basahin sa tinatawag na Epeso, ito naman ay ililipat sa ibang iglesia. So, hindi particular lang sa mga taga-Epeso. At itong sulat ding ito, meron sa English na tinatawag na Compendium of the Book of Romans. Para bang collection or concise but detailed information na malapit sa inihayag niya sa kanyang sulat sa Roma. No, kaya nga sabi nga ay kumbaga parang kambal, no? Na kung ano yung mga binigyan niya ng diin sa Roma ay muli ay kumbaga inulit niya in summary ang mga pagtuturong ito, no? Binigyan niya ng diin na ang katawan ni Kristo ay hindi lamang ang iglesia, hindi lang katawan ni Kristo, kung hindi ito ay binubuo ng mga tinawag at pinili. Okay? Sa Ephesians 1:4-5, basahin natin. For He chose us in Him before the creation of the world to be holy, blameless in His sight. In love, He predestined us to be adopted as His sons through Jesus Christ in accordance with His pleasure and will. So hindi lang ito parang kalipunan lang ng mga tao na mananampalataya. Binigyan niya ng diin na hindi lang ito kalipunan ng mananampalataya, lalo tigit ito'y kalipunan ng mga taong pinili ng Diyos even before the foundation of the world. At napakagandang makita natin yung saan pa tayo nang galing, no? Paano ba tayo ang iglesia, paano ba binuo, no? So hindi lang ito kumbaga mini-mini mo, no? Noong pa man, sabi nga ng binasa natin, pinili na ng Diyos ang tinatawag na bumubuo ng katawan ni Kristo. Okay? Ngayon, ang ating layunin sa ating pag-aaral ay pumokus sa verse 4:13. Ito nga ang tinatawag na church unity kasi yun ang gusto niyang bigyan ng diin dito sa particular na sulat sa Epeso. Until we all reach unity in the faith, in the knowledge of the Son of God, become mature, attaining to the whole measure of the fullness of Christ. So dito sinasabi niya, ang Christian unity ay kung saan magiging ganap ang ating pagkakakilala sa Diyos at walang iba kundi lalo na sa ating Panginoong Hesus, at ito'y magbubunga ng pagkakaisa sa iglesia. At yun ang tinatawag na fullness of Christ. So kumbaga sa bunga, ito ay magdadala sa maturity ng church, no? Kung merong unity. At ang isang paraan nga dito ay tunay na pagkakakilala sa Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Ngayon, bakit ba nabigyan ng diin itong tinatawag na Christian unity? Bakit ito? Kasi nga, nung panahon na yon, ang mga Hudyo, medyo, during the early church, no, may tendency sila na maging exclusive and separate themselves from the Gentile. Although, ang alam natin, pagka-Christian ng araw, lalo na sa church na tinatag ni Paul, sama-sama yan. Dating Hudyo na naging Kristiyano at ang mga Hentil. Siguro, hindi ganun kadali para sa mga Hudyo na bitawan yung kanilang mga kostumbre, yung kanilang nalalaman. Kaya ang nangyayari, parang humihiwalay sila. Kaya siguro nga, ibinigay ito para kay Hudyo ka, kay Hentil ka,
magkaisa kayo, no? Kasi kung hindi kayo magkakaisa, hindi mabubuo yung layunin ng Diyos na tunay na mag-mature yung church kasi nga may exclusivity, no? At kahit naman ngayon sa mga church natin, kahit nga Mami Ligaya nung araw, pinaiiwas sa amin yung mga barka-barkada, grupo-grupo, kasi ang gusto hindi lang ng Mami, kundi ng Diyos mismo ay magkaisa tayo kay Kristo lamang at dun ito lalago. So ang unity ng church will bring about true unity in the body and maturity. Itong similar na sitwasyon na to sa Ephesus ay ang dahilan kaya nga isinulat ito ni Pablo, no? So ang pag-aaral ng Efeso ay layunin ay tinatawag ng Christian unity. So punta na tayo sa part 1, no? Sa part 1 o chapter 1, makita natin dito, binigyan ng diin ni Pablo sa verses 3 to 6 yung divine origin of the church. Ayun nga, divine origin, nabanggit nga natin kanina, hindi lang basta yan nagpunta o nag-membership, hindi. Divine, ibig sabihin, appointed by God. Kaya nga, called and chosen before the foundation of the world. So yun, bibinigyan niya ng diin yun sa 3 to 6. Ngayon, pangalawang bahagi nito, sa chapter 1 pa rin, ay ang plano ng kaligtasan. So ilan ito sa mga makikita natin na mag-i-spill over pa nga ito sa chapter 2 at saka sa chapter 3. So malawak yung pag-aaral na ibinigay ni Pablo tungkol sa kaligtasan. Ano? Okay. Letter A, through the redemptive work of Christ, sa verses 7 to 8, na ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng ginawa ni Kristo nung siya ay nandito sa lupa. Ang kanyang buhay, ang kanyang pagtuturo, ang kanyang kamatayan, at muling pagkabuhay. Okay, yun ang tinatawag na redemptive work of Christ. So ang kaligtasan ay bunga ng buhay, sakripisyo, at muling pagkabuhay ni Kristo. Doon ho umiikot yon. At ang sinasabi pa sa letter B, universal in its scope sa verses 9 and 10. So ito'y pangkalahatan, pangsanday, ano nga ba ito? Sabi nga sa John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him will have eternal life. So, pangatlo, ensuring a rich spiritual inheritance, verses 11 to 14. Ito, ang pag-aaral na ito ay binibigyan ng diin na hindi lamang maging bahagi ka ng iglesia kung hindi maranasan natin yung spiritual na dinanggap natin sa pamamagitan ni Kristo nang tayo magkaroon ng kaligtasan. So sabi nga dito, rich spiritual inheritance. Ano ba ang tinanggap natin? At ano pa ba ang tatanggapin natin? Okay? Letter D, Paul's prayer that believers might be fully enlightened as to the riches of His provision. So dito sa verses 15, basahin nga natin ito. Ay, maganda ito eh. Pakinggan natin yung panalangin ni Pablo, okay, sa Ephesians 15. Okay, tignan natin na Efeso 1:15 to 23. Pakinggan niyo yung panalangin niya. Kaya nga, mula nang mabalitaan ko ang tungkol sa inyong pananalig sa Panginoong Yesus at ang inyong pag-ibig sa lahat ng kanyang mga banal, walang tigil ang pasasalamat ko sa Diyos para sa inyo. Hindi ko nakakalimutang ipanalangin kayo. Okay. Ano pa man sinasabi dito? Idinadalangin ko sa Diyos na ating Panginoong Hesukristo, ang maluwalhating Ama, na pagkalooban niya kayo ng espiritu ng karunungan at pagpapayag tungkol sa Diyos, upang lubos ninyo siyang makilala. Napakaganda ng kanyang puso, no, para sa iglesia. Naway liwanagan ng Diyos ang inyong mga puso upang malaman ninyo ang pag-asa na para doon ay tinawag niya kayo. Kung gaano kasagana ang pagpapalang inilaan niya para sa kanyang mga banal. At kung ano ang di masukat niyang kapangyarihan na kumikilos sa atin na mga nananalig sa kanya. Ang dakilang kapangyarihan ding iyon ang muling bumuhay kay Kristo at nag-upo sa Kanya sa kanan ng Diyos sa kalangitan. Mula roon ay namumuno si Kristo sa lahat ng paghahari, kapamahalaan, kapangyarihan, at pamunuan sa kalangitan. Higit na dakila ang Kanyang pangalan
kaysa sa lahat, hindi lamang sa panahong ito, kundi sa mga darating pa. So maliwanag po ang puso ni Pablo na talagang matanggap ng bawat isa, no? Magkaroon ng kaliwanagan dun sa mga spiritual provisions na inihanda na ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Sa chapter 2, sabi ko nga, spill over ito tungkol dun sa part of salvation. So, sa letter E, ang plano na magbibigay ng spiritual resurrection from sin and the exaltation of the believers into heavenly places, verses 1 to 6. So ano bang sinasabi dito? Dito sinasabi sa atin kung paanong ang plano ng Diyos na lahat ng spiritual provision ay matanggap natin para tayo ay lumaya sa kasalanan. So naroon na ang provision, no? Kailangan lang nating, sabi nga kanina nung panalangin, maintindihan, no? Matanggap, pagyamanin at gamitin, ano? Hanggang sa sabi niya, exaltation of the believers into heavenly places. Hanggang tayo makarating sa lugar kung saan tayo ay inihanda ng Diyos para sa atin. Ano? Sa letter F, it is wholly of grace and not of works. Ang mahalaga po ito na ang kaligtasan, paulit-ulit po ito. Kung papapansin niyo sabihin, ba't paulit-ulit? Kasi nga, kailangan paalalahanan tayo sa bawat pag-aaral na grasya lang lahat yan at hindi sa pamamagitan ng ating mga gawa. Basahin natin ng 7 to 10. Okay. Ginawa niya ito upang sa darating na mga panahon ay maipakita niya ang di masukat na kasaganaan ng kanyang kagandahang loob. Ayan na. Sa kabutihan niya sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. So, it's by faith. And faith, even faith, is by grace. Kung hindi tayo bibigyan ng faith ng Diyos, hindi rin tayo makakatanggap ng grasya. Okay? Kaya't walang maipagmamalaki ang sinuman. Kung ano tayo ngayon ay gawa ng Diyos at sa pakikipag-isa natin kay Kristo Jesus ay nilikha niya tayo para sa mabubuting gawa na hindi handa na yan nung una pa man upang gawin natin ito. So, ang mabubuting gawa na gagawin natin ay sa pamamagitan lamang ng plano pa rin ng Diyos. So may plano na ang Diyos, kailangan lang ay ito ay masumpungan natin sa pamamagitan ng ating pagkaunawa at pagkakilala sa Diyos. At kumbaga nga lakaran mo na lang, yun ang sinasabi nung verse 10 Okay. Letter G, it embraces the Gentiles who were far from God but were brought close by the blood of Christ. So binigyan ng diin dito na sabi nga ang lahat ay tinawag, hindi lamang ang mga Hudyo. So ang kaligtasan sa pamamagitan ni Kristo ay hindi lamang sa pamamagitan ng mga Hudyo, kundi sa pamamagitan din, kundi lamang para sa mga Hudyo, kundi para sa mga Hintil din. Ano? Letter H, it removes all barriers between Jews and Gentiles and unite them into one body for the indwelling of the Holy Spirit. No? So verses 14 to 22 yun. Makita natin dito, isang palatandaan ng isang taong tunay na bahagi ng katawan ni Kristo ay ang paglimlim ng banal na Espiritu Santo. Ang kapangyarihan ng banal na Espiritu Santo ang siyang nagdadala sa atin sa pagkakaisa. Kaya nga sabi kanina, ang pagkakaisa ay hindi kung kanino o saan man, kung hindi kay Kristo lamang na siyang nagbibigay sa atin ng kapangyarihan sa pamamagitan ng Espiritu Santo na tayo'y magkaroon ng pangunawa at dahil doon ay pagkakaisa. Sa chapter 3, again, part of salvation pa rin ito, no? Plan of God. Letter I, the mysteries of the divine purpose revealed to Paul and his appointment as apostle to the Gentiles. So dito binigyan ng paliwanag yung layunin ng Diyos na inihayag kay Pablo, no? At yung kanyang pagiging isang apostol para sa mga Hintil. Alam natin ito ay isang divine appointment na ipinagkaloob kay Pablo kasi during that time, early church, ang binigyan ng authority na maghayag ng gospel sa mga Hudyo ay si Pedro. Pero meron din si Pablo na ipinagkaloob ang Diyos kung saan siya naman ang ipinadala sa mga taga-Hintil. Letter J, Paul's second prayer for the spiritual fullness of the church and her enlightenment concerning the matchless love
of God. So makita natin dito sa verses 14 to 21, andun na naman yung panalangin. Pagsusumamo, no, sa Diyos na tunay nating matanggap ang lahat ng tinatawag na pagpapala ng isang taong iniligtas ng Diyos. Okay. Ngayon, part 2, kanina nga sabi natin ay divine origin of the part 1, ang part 2 ay what the divine plan calls for on the part of the church. Ano ba itong hinihingi ng plano ng Diyos para sa atin o para sa iglesia? Okay, yun po yun sa chapter 3. Okay. Sa chapter 4 po, unity of the believers. Ayan, binasa na nga natin kanina. Saan ba tinatawag na dapat magkaisa? Okay, unang-una, sa Espiritu. Okay, verses 1 to 3. Yan ang sinabi natin kanina, sa pamamagitan ng ating pakikiisa sa banal na Espiritu Santo, tayo'y nakikiisa sa Diyos at ito ang nagbibigay ng tinatawag na pagkakaisa sa loob ng iglesia. Tapos sa letter B, 7 unities mention. Ayan, may 7 bagay na binanggit dito. Tingnan natin ha. Chapter 4. Okay. 7 to 16. Basahin lang natin ang ilang bahagi. Ang bawat isa sa atin nakatanggap ng tanging kaloob ayon sa sukat na ibinigay ni Kristo. Ganito ang sinasabi ng kasalutan. Nang umakyat siya sa kalangitan, nagdala siya ng maraming bihag at nagbigay ng mga kaloob sa mga tao. Ano ibig sabihin ng umakyat siya? Ang ibig sabihin niyan ay bumaba muna siya sa mga kailalimang bahagi ng lupa. Ang bumaba ay siya ring namang umakyat sa kaitaasan ng kalangitan upang mapuno ang kanyang presensya at ang buong sannilikha. Okay. At binigyan niya ang ilan ng kaloob upang maging mga apostol. Ito na nga, no? Dito ay pinakita yung unity, no? Yung 4 to 6. Ngayon, pangalawang bahagi nito ay consistent Christian life. Okay. Ay, meron pa pala, diversity of gifts. Yan, basahin natin ito, maganda to. Ito yung iba't ibang gifts na ibinigay sa atin, ano? So, umpisahan natin, nabasa na natin kanina, ayan, sa 11 tayo magsimula. At binigyan niya ang ilan ng kaloob upang maging apostol, kagaya nga ni Pablo. Ang iba na may mga propeta, ang iba'y mga ebanghelista, at ang iba'y mga pastor at mga guro. Ginawa niya ito upang ihanda sa paglilingkod ang lahat ng mga hinirang upang maging matatag ang katawan ni Kristo. Hanggang makarating tayo sa pagkakaisa ng pananampalataya at pagkakilala sa anak ng Diyos at maging ganap ang ating pagkatao ayon sa pagiging ganap ni Kristo. Nang sa gayon, hindi na tayo magiging tulad sa mga batang madaling matangay ng sari-saring aral. So, madaling salita, mga kapatid, may mga bahagi na ibinigay sa iglesia. Sabi nga, may apostol, may takapagturo. Lahat po ito ay inilagay ng Diyos sa ikalalago ng iglesia. Kaya nga mahalaga, yung mga inappoint po sa different tinatawag na function in the church, dapat po ang iglesia, especially the body of Christ, must learn to submit to the authority na ang Diyos naman ang nagbigay sa mga taong ito. So when we submit to our pastor, we submit to our leaders, we are actually submitting ourselves to the will of God. Kasama po yun kung nais nating lumagaw ang iglesia. Okay. So, diversity na nga yan, ano? Pangalawang bahagi kanina, unity of the believers, nasa chapter 4 tayo. Pangalawa ito, consistent Christian life. Ayan, binibigyan naman ng diin ngayon dito kung saan ang buhay o paglakad ng isang Kristiyano. Okay? Tingnan natin ito sa 17 to 21. Ilang bahagi na babasahin natin dito. So sabi dito, consistent Christian life dapat. Letter A, not as sinful people. Ayan, pag sinabi nga na ikaw ay sa Panginoon, ay ibig sabihin nito ay mamuhay ka at iwasan ang paggawa ng kasalanan. Tingnan natin ha. Not as sinful people. 17 to 21. Sa pangalan ng Panginoon, binabalaan ko kayo, huwag na kayong mamuhay tulad ng mga hindi sumasampalataya. Walang kabuluhan ang kanilang iniisip at wala silang pangunawa. Dahil sa kanilang kamangmangan at katigasan ng ulo,
wala silang bahagi sa buhay na kaloob ng Diyos. Maliwanag po, wala silang bahagi sa buhay na kaloob ng Diyos. So pwedeng nasa iglesia ka, pero patuloy kang namumuhay, hindi ka nakaugnay sa katawan ni Kristo. Andiyan ka lang, pero hindi ka nakaugnay. Maliwanag ho ba? Sila'y naging alipin ng kahalayan at wala na silang kahihiyan, wala na silang inaatupag, kundi pawang kalaswaan. Hindi ganyan ang natutunan ninyo tungkol kay Kristo. Napakinggan na ninyo ang aral ni Jesus at natutunan na ninyo ang katotohanan nasa Kanya. Iwan na ninyo ang dating pamumuhay. Hubarin na ninyo ang inyong mga dating pagkatao na nasisira dahil sa masamang pagnanasa. Okay, so maliwanag po. Letter B, in new life, abandoning the old sin. No? Sabi nito, mamuhay ka doon sa bagong buhay na tinanggap mo mula kay Kristo. At the same time, ay hubarin na natin o tatalikuran na natin yung maling pamumuhay natin dati. No? So, in new life, abandoning the old sin. Sa chapter 5, ito, mas binigyan pa ng diin ang ating paglakad bilang Kristiyano. Sabi dito, consistent Christian life. Pag sinabing consistent, ito ay hindi yung pabago-bago o paiba-iba, kundi although nagkakamali tayo, nagkukulang, pero ang ating ipopursu ay consistency na makalakad tayo sa buhay na itinakda sa atin ng Diyos. Ano ba ang mga ito? Chapter 5, tingnan natin. Ha? Una dito, kasama pa rin dun sa consistent Christian life, walking in love and purity. So lumakad tayo ng may pag-ibig at may tinatawag na, pag sinabing purity, ay malinis na puso. No? Verses 1 to 7 yun. Okay? Tingnan natin ito, yung 6 to 7 basahin natin. Huwag kayong padaya kanino man sa pamamagitan ng mga pangangatwirang walang kabuluhan, sapagkat dahil nga sa mga ito, ang Diyos ay napupuot sa mga suwail. Maliwanag ho, napupuot ang Diyos sa mga suwail. Isang kasi, hindi, God is love. Hindi ho. Napupuot ang Diyos sa mga suwail. Nang nangyayari ngayon eh. God is love, God is love. Ay, mahal ako ng Diyos kahit gumagawa ako ng mali. Hindi ho totoo yun. Napupuot ang... Kaya nga ho, pagdating ng Kristo, mararamdaman ng mga suwail na tao ang galit ng Diyos. Tayo ho ang mga pinreserve ng Diyos para hindi natin maranasan ang darating na galit ng Diyos. Maliwanag ho ba? So, huwag tayo magsabing, mahal tayo ng Diyos. Kahit anong gawin natin, mahal pa rin tayo ng Diyos. Wala hong ganon. Maliwanag ho. Okay. Walking in the light, 8 to 14. Tignan natin itong walking in the light. 8. Dati kayo'y nasa kadiliman, ngunit ngayon nasa kaliwanagan na. Sapagkat kayo'y nasa Panginoon. Pag nasa Panginoon ka, dapat nasa liwanag ka. Pagka nasa liwanag ka, ibig sabihin nun, nasa Panginoon ka. Kaya pag nasa dilim ka, ibig sabihin nun, hindi ka sa Panginoon. Okay? So, ano pa ba ito? Ngunit ngayon nasa kaliwanagan na. Sapagkat kayo'y nasa Panginoon, mamuhay kayo ngayon ng nararapat sa mga taong nasa liwanag. Sapagkat pawang mabuti, matuwid at totoo ang ginagawa ng namumuhay sa liwanag. Sikapin ninyong matutunan kung ano ang kalugod-lugod sa Panginoon. Narinig niyo? Sikapin ninyong matutunan. So, learn. No? Every day in our journey, we learn. No? Masabi nga, kung ano ang kalugod-lugod sa ating Panginoon. Huwag kayong makibahagi sa mga gawain ng kadiliman. No? Maliwanag po yan. Letter E, walking carefully, lumakad ng may pag-iingat na puspos ng banal na Espiritu Santo. Ang ganda, hindi ba? Hindi ka lang basta lakad ng lakad kung anong gusto mo. Mag-ingat ka sa iyong paglalakad. At hayaan mong sa iyong paglalakad ay mapuspos ka pa ng banal na Espiritu Santo. Lahat ho ng Kristiyano ay may paglimlim ng banal na Espiritu Santo. Maliwanag ho. Pero hindi lahat ng Kristiyano ay puspos ng banal na Espiritu Santo. Kaya nga sabi dito na
ang iyong pagnasaan ay mapuspos ka. And that's maturity. That's when a person becomes more sensitive to the leading of the Spirit. That Christian is more submissive to God. That Christian, more than just being obedient, has a heart that only desire to please God. Yun po ang ibig sabihin nun. Okay? So, sunod. Ayan. Sa chapter 5 po, ay binanggit din at binigyan ng diin ang tinatawag na buhay sa pamilya. Tingnan natin ang 22-23. Ito po yung sa mag-asawa. Mga babae, pasakop kayo sa sarili ninyong asawa tulad ng pagpapasakop ninyo sa Panginoon. Sapagkat ang lalaki ang ulo ng kanyang asawa tulad ni Kristo na siyang ulo ng iglesia na kanyang katawan at siya rin ang tagapagligtas nito. So maliwanag po, no? Yung unity ay hindi lamang sa church in terms of organization. It has to spill over sa bahay. It must spill over sa relasyon sa loob ng tahanan. So hindi pwede sabihin yung united kayo sa church, pero sa bahay away kayo ng away. Walang gano'n. Okay? Sa chapter 6, ayan, huli. Ito po ay home life pa rin. No? Kaya spill over pa rin ito ng chapter 5. Duties of children, fathers, servants, and So binigyan ng diin ni Pablo kung saan ano ba ang mga tungkulin ng mga anak sa kanilang magulang at ang mga ama, ang mga alipin, ang mga tinatawag na master o mga Panginoon. Binigyan niya ng diin ito from 1 to 9. Sa mga bata, sabi mga anak, sundin ninyo ang inyong mga magulang alang-alang sa Panginoon sapagkat ito ang nararapat. Igalang mo ang iyong ama at ina. Ito ang unang utos na may kalakip na pangako. Magiging maganda at mahaba ang iyong buhay. So may pangako po. Sa mga ama, sa mga magulang naman, sa verse 4, huwag ninyong ibuyo sa paghihimagsik laban sa inyo ang inyong mga anak. Sa halip, palakihin nyo sila ayon sa disiplina at aral ng Panginoon. Ano sabi sa mga alipin? Sundin ninyo ang inyong mga amo dito sa lupa ng may buong katapatan, takot at paggalang na parang kay Kristo ang siya ninyong pinaglilingkuran. Ito naman po yung mga taong may authority over us. Ano ba? Sa trabaho, ayan, no? Sabihin na natin, anyone who has an authority, kasama po yun sa unity. So kailangan sa katawan ni Kristo, anumang bahagi ito, maliban pa dun sa loob ng iglesia, dapat nahahayag yung pagkakaisa. Kaya nga inisa-isa ito ni Pablo. Okay? Gawin niyo iyan ng may nakakakita man o wala, hindi upang mapuri ng mga tao, kundi dahil kayo'y mga lingkod ni Kristo at buong pusong sumusunod sa kalooban ng Diyos. Maglingkod kayo ng masaya ang kalooban na parang sa Panginoon. Kayo naglilingkod at hindi sa tao, sapagkat alam ninyo gagantimpalaan ng Panginoon ang bawat mabuting gawa ninyo man, maging siya man ay alipin o malaya. Okay? So, pagdating sa verse 10, parang naiiba. Ipinakita dito kasi sa atin ni Pablo na merong isang dapat nating bantayan at yung tinatawag na, ang tawag dito, spiritual warfare. Pag ikaw kasi naging Kristiyano, pumasok ka sa gera at yan ay ang paglalabanan ng liwanag at dilim. Okay, so nagbigay siya dito sa verse 10, basahin natin. Bilang pagwawakas, magpakatibay kayo sa kalakasang galing sa Panginoon at sa kanyang dakilang kapangyarihan. So ang sabi dito, magpakatibay kayo sa kalakasang galing sa Panginoon. Meaning, kung hindi tayo aasa sa Diyos at hindi ang mga paraan ng Diyos ang gagamitin natin, talunan tayo. Magiging talunan tayo. Kasi nga, binibigyan tayo ng warning dito na, di ba, ang source of strength natin ay sa Diyos. Kung hindi sa Diyos at sa sarili lang natin, at sa ayaw at sa gusto mo, ikaw ay nasa pakikipaglaban. No? Kasama tayo at ang kaaway ay naghihintay lang lagi na tudlain tayo at ibagsak. No? Maaari nga patayin at saktan. Kung hindi tayo mag-iingat, maaring gano'n ang mangyari sa atin. Kaya nga sinasabi ito, bantayan ninyo ang inyong sarili at kumbaga sa humugot kayo sa mga kaparaan ang ibinigay sa atin ng Panginoon. At ang bandang huli nga ay yung mga kalasag, no? Sa 11 to 18, at binigyan niya ng diin din ang pagpapaliwanag tungkol sa mga kaaway. So ito na yung ating
huling verse na babasahin. Sabi dito, isuot ninyo ang buong kasuotang pandigma na kaloob ng Diyos upang mapaglabanan ninyo ang mga pakana ng dyablo. Sapagkat hindi tayo nakikipaglaban sa mga tao, kundi sa mga pinuno, sa mga may kapangyarihan, sa mga tagapamahala ng kadilimang umiiral sa sanlibutan ito, sa mga hukbong espiritual na ng kasamaan sa himpapawid. So this is a spiritual warfare. Kaya sabi niya, hindi yung kapitbahay mo, kaaway mo, kundi yung espiritong nagbibigay ng, kumbaga, tumutok siya sa kanya para awayin ka, kumbaga, no? So, napakaganda, no? Itinataas ni Pablo yung antas natin, na maunawaan natin na ang labanan ay spiritual, kaya ang pwede mo lang gamitin ay mga kalasag na spiritual din. Kasi kung sa pamamaraan lang natin, ay hindi ho talaga kakayanin, no? Sabi nga dito, sapagkat hindi tayo nakikipaglaban, ulitin ko, sa mga tao, kundi sa mga pinuno, sa mga may kapangyarihan, sa mga tagapamahala ng kadilimang umiiral sa sanlibutan ito, sa mga hukbong espiritual ng kasamaan sa himpapawid. Kaya't gamitin ninyo ang kasuotang pandigma na mula sa Diyos. Sa gayon, makakatagal kayo sa pakikipaglaban pagdating ng araw na sumalakay ang masama upang pagkatapos ng labanan ay matatag pa rin kayong makatayo. Maliwanag po, may kaaway, may demonyo. Sa panahon ho ngayon kasi hindi na naniniwala ang tao sa demonyo eh. Nagkaroon na ng samot-saring pagtuturo na lumalabas na walang demonyo. Ang Kristo nga po ay nagturo ng maraming beses tungkol sa impyerno kesa sa langit. Ibig sabihin, kung may impyerno, may kalaban. No? Ang gusto ng demonyo, hindi nga siya makilala. Ang gusto ng demonyo ay hindi na tanggapin ng tao na may labanan at siya ang kaaway. Kaya't maging handa kayo, ibigkis sa inyong baywang ang sinturon ng katotohanan at isuot sa dibdib ang baluti ng katwiran. Isuot ninyo ang sapatos ng pagiging handa sa pangangaral ng magandang balita ng kapayapaan. Lagi ninyong gawing panangga ang pananampalataya na siyang papatay sa lahat ng nagliliyab na palaso ng dyablo. Isuot ninyo ang helmet ng kaligtasan at gamitin ninyo ang tabak ng Espiritu na walang iba kundi ang salita ng Diyos. So maliwanag po yung mga kalasag na ibinigay sa atin ng Diyos. No? Ito pa, manalangin kayo sa lahat ng pagkakataon. So prayer is part of spiritual warfare. Napakahalaga po yung tinatawag na buhay panalangin. Okay? Manalangin kayo sa lahat ng pagkakataon. Humiling at sumamo sa patnubay ng Espiritu. Lagi kayong maging handa at patuloy na ipanalangin ang lahat ng hinirang ng Diyos. So ano pa dito sinasabi? Pray for one another. Intercede for one another. Ipanalangin ninyo din yung ako'y pagkalooban ng wastong pananalita upang upang buong tapang kong maipahayag ang hiwaga ng magandang balita. Dahil sa magandang balitang ito, ako'y isinugo at ngayon nakabilanggo. Ayan na. So, at bandang huli mga pagbati na lang ni Pablo. So, ito po yung balangkas na ating pag-aaral sa Efeso. More or less, meron na tayong overview. Alam nyo na saan tayo papunta. Kaya pag every Wednesday na nakikinig kayo, meron ka ng balangkas. Ito yung pag-uusapan, ito yung pag-aaralan. So, ganun ho kahalaga itong tinatawag na introduction to the book of the Ephesians. So, nawa ay magamit natin ito, magsumikap tayo at magpakasipag, no? Na pag-aralan ng salita ng Diyos at tunay na sa pag-aaral ng salita ng Diyos, doon lang natin magagampanan ng tama ang kanyang kalooban. So tayo po manalangin. Salamat po, Ama, sa inyong salita. Muli, kayo po ang manguna sa mga pag-aaral na ito at hindi lamang ito pag-aaral kundi mahayag, lalo na po ang pagkakaisa sa loob ng iglesia. Kayo po at ang inyong espiritu ang patuloy na kumilos sa buhay ng inyong bayan. To God be the glory. In Jesus' name we pray. Amen. Magandang gabi po. Maraming salamat po. 2 Timothy 2